Para at least malinaw lang po tayo kasi yung iba hindi talaga nanood nung first day eh. Hindi pa nila alam kung ano yung dapat nilang katakutan eh. Tama? Tama? Yes. O, just to give you a little recap lang before we proceed with our exam. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may mga gamot po tayo kagaya ng ating nakakapulmonary embolism na gamot na TFL, yung mga anti-hormones po natin. Nanggaling po talaga sa clot yun. Tama? At ang clots po natin, tatandaan mo, ang tawag po natin dyan, basta nasa ugat po yan, ang tawag po natin dyan would now be your VTE. Venous thromboembolism. At sa venous thromboembolism po natin, always remember, po pwede po yan nakikita po sa lungs, which is what you call as the pulmonary embolism. Pwede rin naman yan nakikita saan? Extremities. Pag sa extremities po nakikita po yan, ang tawag po dyan is DVT. Nagkaka-DVT yan. Deep vein thrombosis. So aside from chemotherapy, what is the most common culprit of you having now the VTE? So po pwede ka dito nagkaroon ng anesthesia procedure. So kung nagkaroon ka ng anesthesia procedure, most likely hindi ka gumagalaw or yung mga long surgeries more than 4 hours, di ba? Or po pwede rin naman yung mga yung mga nagta-travel ka, yung mga nagko-cross leg, nagta-travel sa by air ng 15 hours, yun. Yung mga long travels po talaga natin. Tama? Yes. So, clot forming po yan. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ang pinaka gusto nating emphasize po dito would now be your, ano po yan? Sabi natin, yung paa. So if this is now your paa, I would just like to emphasize na yung clutch po natin dito, pag nagkaroon tayo ng clutch dyan, ang tawag po dyan is DVT. Tama? Sa vein po yan. Any 2 centimeter of that clot, delikado na po yan. Bakit? Kasi baka ma-dislodge. Pag na-dislodge po yan, saan kaya yan po pwedeng pumunta? Ay nako, sinasabi ko talaga, po pwede yan pumunta saan? Po pwede yan mapunta kay brain, po pwede yan mapunta sa heart, po pwede yan mapunta sa lungs, pwede yan mapunta sa kidney, at po pwede yan mapunta sa extremities. Eventually, lahat po yan magkakaroon ng problem. Kaya ano po ang ginagawa natin dyan? Once you are already diagnosed with your DVT via ultrasound, Doppler, ultrasound. This is non-invasive, no? Diagnostic test to detect the presence of clot via sound waves. 'Di ba? Via sound waves. Pag nakita na po yan na meron kang mga ganyan, mga DVTs, ang ginagawa, we never massage. Kasi pag nagmamassage po tayo, automatic pwede ma-dislodge yan, delikado. Nagkakaintindi yan. We do not do massage, no? Hindi tayo nagko-cross leg din. Tama? Tama? So ang tanong ko, dapat po ba pine-prevent natin yan? Yes or no? Yes, at pagka pinebrand po natin dyan, ang ginagamit po natin, sino po yan? This would now be yung management po for prevention. Guys, tandaan na, ang prevention natin for this prevention will now be what you call as your sequential compression device, also known as your pneumatic compression device. Nagkakaintindihan po ba? SCD, PCD. Oh, just a little bit of recap kasi alam ko naman napanood nyo na yan. So sabi natin, pagdating sa efficacy, sino mas effective sa kanila? Guys, for the efficacy, tatandaan mo, sabi natin, same ang efficacy na yan. Whether, ang tinatawag po natin dyan, yung ating thigh high, eto po yung thigh high eh. Okay? Or knee high. Eto hanggang knees lang ha, tinan mo hanggang tuhod lang. Ang tinatanong palagi dyan is kung sino mas effective. Siyempre, ang pinaka-effective po talaga dyan, same lang. Clear? Pero sino ang pinaka-komportable? Yung knee-high. Kaya, bakit? Kasi mas maliit, mas nakakagalaw yung patient. Gets mo? Mas maigsi.
Kaya ang tanong ko kung comfortability ang pinag-uusapan dito, mas increase ang nihay. Kaya mas mataas ang compliance ng patient. Nagkakaintindihan po ba? Yes. Tapos lahat po yan, pwede rin po yan sa arm. Okay? Ito naman sa arm, ito yan ginagamit yan most especially status post mastectomy. Pag sinabi mong mastectomy, tinanggal yung ating breast. Tama? So pagka tinanggal ang breast, ang most common problem po natin dyan is, tinatawag, di ba mamamaga muna siya. Pag tinanggal ang breast, mamamaga. Maiipit yung mga ugat sa kamay. Ang tawag po dyan is lymphedema. Kaya namamaga eh. Di ba? Yung mismong arm natin. So ang tanong ko lang po, so pwede rin po pala yan sa arm. Ginagamit din po yan sa arm. Tama? Yes. So pag tinanong ka, to prevent now lymphedema, what should be done to the patient? Aside from you having now the SCD, lymphedema, okay? Aside from SCD or PCD, SCD or PCD, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, pwede ding itaas ang kamay at iwagayway. Ano ibig sabihin ng itaas ang kamay? Elevate mo with two pillows, one pillow, two pillows, basta elevated siya. Plus, range of motion exercises. Clear? Yes, to increase ngayon ang ating circulation. Tapos, aside from that, sabi natin, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, okay, para matapos na tayo, pag meron tayong surgery, I would just like to emphasize na pagka meron kang simple, breast lang po ang tinanggal dyan. Pag naman modified, okay, modified, sabi natin, mastectomy. Modified radical mastectomy. Ito naman yung breast plus axillary lymph nodes. And of course, sabi natin, pagka naman radical mastectomy, ito kasi modified radical, ito radical. Pagka sinabi mo modified radical, pagka sinabi mo radical naman, breast plus axillary lymph nodes plus chest muscles. Pero kahit sino pa po dyan, lahat po yan, possible po yan na magkaroon ng lymphedema. Clear tayo doon? Yes. Yes. Bago ko pag-usapan po yung iba pa po, meron din po tayong pneumonectomy at saka colectomy. Pero kasi madadaanan na natin siya sa other topics. Tama? So sa ngayon, yan lang muna ang gusto kong tandaan mo. Ngayon, ang tanong ko po dito, sir, ano po yung mga other cases na ginagawa po natin dito? Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may machine po dito, hindi po natin po pwedeng basain yan. Masisira yan. So kaya kailangan tanggalin po natin yan, okay, from the patient kung siya ay magsi-CR. But be sure to reapply it once na nandun na po siya sa bedside ulit. Nagkakaintindihan? If just in case, if nagkaroon ka ng more than 2 hours na natanggal po yan, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kailangan mo na siya ng new doctor's order. Bakit? Kasi bago i-apply yan, dapat nagpapacheck muna ng Doppler ultrasound to make sure na wala mo ng clot. Kasi pagka may clot, tapos biglang in-apply mo yan, di natanggal yung di ba? Natanggal yung clot, umikot, di delikado. Tama? Yes? Yes. Ang tanong ko, sir, dito po ba may cooling bot? Sir, by the way, ang tanong ko pala muna, before that, sir, paano ko malalaman kung right fit yan? Tandaan, right fit yan if you can fit two fingers. Basta nakapasok ka ng two fingers between the cuff and the legs, okay po yun. Clear? Between the cuff and the legs, okay po yun. Tapos, pag tinanong ka, sir, ano po yung pressure niyan? Yung pressure niyan would now be amounting to 30 to 40 mmHg. Every 11 seconds compression.
Ibig sabihin, ano po yan? Inflate. Pag nag inflate sumisikip. Tapos, 1, 2, 3, 4, 11. Inflate. 1, 2, 3, 11. Inflate. Pag nag inflate sumisikip kasi. Tapos pag nag-deflate, tsaka nawawala. 'Di ba? Tsaka umaagos yung flow ng ano natin, dugo. Clear po ba tayo doon? Yes. Ngayon, ang tanong ko, sir, may anytime po ba na po pwede pong mamagaya mga yan? Yes. Pagka namaga po yung mga sites na yan, nag-continue sa pamamaga, i-adjust mo po yung mismong, ano mo, no? Yung ating PCD-SCD. Adjust appropriately if positive for edema. Kaya, pagtanong ko, tuwing kailan ako mag-check ng neurovascular check, tatandaan, every 8 hours check po tayo for neurovascular check. Kung may pakiramdam pa ba, namamaga ba yan, ganun, may senses pa ba, nagagalaw niya pa ba, nagigets? Yes, every 8 hours po tayo nag-check dyan. Nagkakaintindihan po ba, guys? Madali? Madali.